Ang problema po hanggang sa kasalukuyan, nakakapa rin po si Bongbong Marcos sa deep state nga na maaaring makalaban ni Trump very soon. Ang isa po sa naobserbahan natin, kung ang Amerika ay lumalapit po at nakikipag-usap sa Russia, particular na rin sa China, ang Pilipinas, tayo ba ay ganun din ang ginagawa natin? Nakikipag-usap na ba tayo sa China pagdating sa mga issue natin sa panlabas? Well, malinaw po sa talumpati ni Bongbong Marcos doon sa launching nila ng mga kandidato nila na pinagbibintangan lahat ng mga problema ng Pilipinas sa China at tinuturo ang Team Duterte o Team PDP laban o PDP, yung mga kandidato na laban po sa kasalukuyang administrasyon, laban dito sa panglalait po sa China at pang-aakap po sa Estados Unidos, todo-todo. Ang problema po sa pag-aakap po ni Bongbong Marcos sa Estados Unidos ay hindi po yung akap kay Trump. Dahil mukhang ayaw ni Trump yung akap ni Bongbong Marcos. Ang problema po hanggang sa kasalukuyan, nakaakap pa rin po si Bongbong Marcos sa deep state nga na maaaring makalaban ni Trump very soon. At this might break out into the open. Dahil po narinig na natin po yung mga batikos kalaban kay Trump nitong mga super hawks sa Estados Unidos, no? So, yun ang problema ni Bongbong Marcos. Nakatali po siya, nakatanikala siya sa deep state. Dahil yun ang mukhang na yung kausap po niya through Biden, yung mga inaareglo po niya, whatever they are, dun sa mga secret deal niya sa Estados Unidos na nagbenta po siya ng kaluluwa niya sa Estados Unidos. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Man, itong ginawa po ng Pangulong Donald Trump na denuclearization, sa tingin po ninyo, hindi na po, ito'y nagpapatunay lamang na ayaw po ng giyera talaga ang Pangulo ngayon ng Amerika. At posibleng yung mga haka-haka, yung ating mga pagdududa, mga sinasabi, usap-usapan o na magkakaroon nga ng mga giyera banda dito sa ating bansa, sa mga kapitbahay natin, posibleng ito'y mahinto na. Well, malinaw po kaya po umaatras na po si Trump 2.0. Sa mga gera po, unang-una, inuubos po ang kaban ng bayan ng Estados Unidos po yan. And it will be taking 10 more years at least bago po sila makabalanse po ng kanilang budget at revenues, yung kinikita po nila. 10 years at least to revive their industrialization para makakompetensya po sila sa pandaigdigang merkado laban sa super industrialization and industrial efficiency ng China. So mahaba pa pong panahon and talagang walang choice, walang ibang paraan ng Estados Unidos kung di umatras muna dahil po talagang talong-talo po sila. At itong isang malaking bagay po na nangyari po itong mga nakarang linggo ay yun na nga, yung pag-amin ng Estados Unidos na talo sila sa Ukraine. Yan po ay pag-aamin din po na kung sakaling magkaroon ng labanan po ng Amerika at China, ay matatalo din ng Amerika. So this is a very clear admission na marami pong pag-aayos ang gagawin dapat ng Estados Unidos sa sarili niya. So that's good news and it will last. But the pressure is still there on Trump to do some crazy things sa mundo. But I think si Trump kahit na po din sa mga kanyang mga cabinet members ay merong mga hawks po dyan, siya ang may final say and that's good news na ang kanyang kaisipan po ay talagang tungo sa pag-aayos po ng mundo. Katulong, kabalikat po ang Russia at ang China. So yun ang magandang balita po. Ginagong demonyo ang China samantalang ang China po talaga ang salbasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Opo, ang BFF ng Pilipinas na Estados Unidos sa kasalukuyang administrasyon sa Amerika ay nag-uusap na nga dito sa mga kinukonsiderang kalaban noon. Ngayon ay talagang gustong ibalik ang magandang relasyon dyan sa Russia, dyan sa China. Gusto nga ni Trump na maging katuwang ang China para sa isinusulong na kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia po, no? Pero dito sa Pilipinas,
isinasama sa mga usaping politika itong issue dyan sa South China Sea, West Philippine Sea laban dito sa naratibo laban dito sa China po. Napapanahon na ba ito or itong ginagawa ngayon ng tinaguriang BFF ng Pilipinas na iba na ang pinag-uusapan, no, tungo sa kapepan at pag-unlad ng ekonomiya, ang dapat nang gawin, nahuhuli na ang Pilipinas sa ukol dito kasi parang pinapa-ignite pa nila lalo yung tensyon dito sa mga bansang ito. Pero itong may pagtutunggali na ang Amerika at China, iba na ang kanilang hakbangin po ngayon, Kamentong. Well, I think yung huling pako sa kabaong ng issue ng mga chihuahua ng deep state or war faction sa Estados Unidos, mga Tariela and Company, mga Carpio, mga Heydarian, yung huling mga pako ay pinukpok na sa kabaong ng kanilang issue na yan. Nung lumabas po si Congressman Marcoleta at hinamon si Tariela na magpakita po ng international map na kung may nakalagay na West Philippine Sea. Ito ay mitolohiya na nilikha po ng American Deep State simula noong 2014 nung pinafile nila si Noynoy Aquino sa pag-uudyok ni the late De Rosario na puppet po, tuta ni Manny Pangilinan. Si Manny Pangilinan ang tuta ng American Financial Oligarchy through the Salim Group. Sorry, I have to give the complicated background nitong mga to para at least maintindihan po, masalimuot po yung mga ugat po nitong mga propaganda laban sa China gamit ang West Philippine Sea issue. Hanggang yung 10 taong, halos higit 10 taong istorya po nito, hanggang umabot sa atin ito, yung atin itong kampanya po ng mga civilian boats daw and so on, led by Ed De La Torre. Lahat po yan pinundohan po ng USAID. Ngayon nabulgan na po ang tunay na subversibong karakter ng USAID. Nahubaran na po silang lahat na sila'y propaganda at chihuahua ng American Deep State lang po. But we now come to the point where tapos na po talaga yung naratibong yan. At dapat of course, ang mainstream media, dinidiin pa po yung propagandang yan. Ginagong demonyo ang China, samantalang ang China po talaga ang salbasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po Estados Unidos, hindi po Japan, hindi po South Korea. Walang katumbas na merkado para sa mga produkto ng Pilipinas. Yung mga merkadong yan, lalong-lalo ng Estados Unidos na 12,000 miles away from the Philippines. How can you expect the United States to be a real stable market for the Philippines? Sa layo lang po, talo na po tayo sa competitiveness doon sa pag-export sa Amerika. Pinipilit pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos na mag-free trade agreement with America na ilang taon na pong dinideny ng Estados Unidos, lalo na ngayon na protectionist na po ang Amerika. So, sinisira, winawasak ni Bongbong Marcos ang ekonomiya po natin. Diyan sa Chinese tourism lang po, nawalan po tayo ng $1.5 billion revenue para sa ating 6 million tourism workers po sa Pilipinas. Nung bumagsak from 1.9 million tourists in 2019 to this 2024 na 330,000 Chinese tourists lang po. Yan ang napaka-konkretong nawalan na panggasto sa pagkain, tuition fee ng 6 million Filipino tourism workers na mga mahihirap, ng mga vendors sa Boracay, ng mga souvenirs, vendors ng mga inumin sa mga beaches sa Mindoro na pinupuntahan po sa Cebu and so. Hindi po yan naisip ni Bongbong Marcos na nagugutom ang 6 million tourism workers. From around 7-8 million tourists tayo, bumagsak po tayo sa 5.5. Kabibisita lang po ng Cambodian Prime Minister dito. Naunahan na po tayo ng Cambodia sa turismo. Tayo ay 5.5 million tourists itong 2024. Cambodia around 7 million tourists. O bakit? Dahil doon pupunta ang maraming Chinese tourists and other tourists po. Dahil po yung imahen po ng Pilipinas sa mundo po ay isang lugar ng tensyon, conflict, kaguluhan. So talagang disgrasya po tayo under Bongbong Marcos talaga dahil sa kanyang pagpihit, pag-akap po sa deep state ng Estados Unidos. So ayun po mga kababayan, ang mga pahayag po ni Kamentong, si Sir Herman Chu Laurel. So isa pong veteranong journalist at geopolitical analyst din po siya. So sabi nga po niya ay
ibininta ni President Marcos ang kanyang kaluluwa doon sa US deep state, no, sa pamamagitan ni dating presidente nila na si Joe Biden. So may mga secret deals daw po sila doon, kaya hindi po makaalis-alis itong si President Marcos daw doon sa Amerika, sa US deep state. At yun po yung pinangamba nila ngayon, kasi si President Trump ay mukhang makaaway, no, or makakalaban niya itong US deep state. So baka magkagulo, at ayaw din po naman daw ni President Trump doon kay President Marcos. At open na po, nakipag-usap na po daw itong si President Donald Trump, mga kababayan, doon sa kay Russian President Vladimir Putin, pati po kay President Xi Jinping ng China. At sabi niya nga po na naungusan na rin po ng Cambodia ang Pilipinas when it comes sa mga tourist. So sa Cambodia ay 7 million daw po yung kanilang tourist, samantalang sa atin ay nasa 5 million pa lang. Nawalan daw po ng kita ang ating bansa, mga kababayan, ng 1.5 billion US dollars dahil po sa nawala na po yung mga tourist na lumipat doon sa Cambodia, at nawala ng kita itong nasa 6 million na tourism workers sa ating bansa. Ano pong inyong mga opinion, mga kababayan, dito po sa mga pahayag ni Ka Mentong? Please comment down below po dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.